lahat. Sister Luz, wala pa. Ayun nga po, talagang dapat talaga huwag tayo basta-basta magdidesisyon. Yun sinasabi, bago tayo magdesisyon, isipin mo lang mabuti. Mahirap na kasi pagka talagang, yun nga, yung sabi nila na pag tayo ay nagdesisyon na hindi natin inisip, hindi tayo nakakasiguradong magandang kapupuntahan. Kasi kalimitan, lalo na pag tayo ay yung kung sa ano biglaan lang na basta-basta na lang magbibigay ng salita. Kasi parang nga po yung sinasabi ng bitawan ng ating mga bibig ay di ba mahirap nang bawiin yun eh. Kaya kinakailangan din talagang iisipin din natin kung yung ba ay makakabuti o makakasama. Kasi nga po ay sa buhay natin talaga ang isang pagdidesisyon ay napakahirap. Mahirap po yun eh, gawa ng kung lalo nga hindi natin kasama si Lord. Kinakailangan bago tayo magdesisyon, humingi muna tayo ng buhay. Tanong natin kung tama ba yung ating magiging desisyon. Kasi po, pag once na nagawa na natin, hindi na mababawi yun. Diba mahirap tayo magbigay ng isang salita tulad tulad ng sabi nga niyo sa Covenant. Kasi nga po ay minsan siyempre iisipin din natin parang kaya ba natin. Siguro naman sabi ko, siguro naman tutulungan tayo ni Lord. Sabi ko siguro kung ano man yung ating magiging desisyon doon, hindi tayo alam kung igagabay tayo. Kung sige, siya din ang magagay sa atin kung kaya natin tanggapin yung gano'n. Kasi sabi ko nga po ay parang iniisip ko din, lalo nga yung sinabi ng nila na once na ikay pumerma na doon, kinakailangan talaga susundin mo lahat yung kailangan gawin mo pag naroon na eh. Paano nga kung hindi mo na kaya, paano masisira yung iyong magiging pangako. Kaya para din yung pangako na mapapako. Di po ba? Kaya sabi ko, iniisip ko din yung ganun pakikipag-ugnayan. Kaya lang, parang matagal ko na rin narinig yung pakikipag-ugnayan. Pero talagang dapat po talaga, pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon ay tao sa ating puso. Yung kung halimbawa tayo mag-desisyon ay naandun ay di panindigan na natin hanggang sa huli. Yan ang sinatawag na para din pag-asawa ka na kailangan ay panindigan mo. Kung ikaw pumili, panindigan mo hanggang huli. Marami po akong nakikita na gano'n na sabi nga kita lang. Ay pero kung tayo igagawin din ni Lord, sa ating gagawin iyon na pag-desisyon, alam natin tayo magtatagumpay lahat eh. Alam natin doon lahat. Kaya sabi ko nga ay yung pag-iisip muna bago ka mag-desisyon. Isipin mo mabuti kung ano lang ang iyong mag-desisyon. Ay lang po. Basta tayo alam natin, ginagay tayo ni Lord, ay alam natin na mabuti ang ating kapupuntahan. Yun lang po lang ang tumatawag. Basta alam natin na kagustuhan ni Lord ang ating gagawin ay magtatagumpay tayo lahat. Ayun lang. Yan, ano po. Para bang ang katumbas din ay yung pag-aasawa, no? Nga po. Pag pumirma ka sa marriage contract, ayun. Kaya nga daw ay ano yan, ang pag-aasawa ay hindi gawang biro na parang kanin, na pag ikaw ay napaso ay iyong Okay po. So, wala pa Sister Luz? Wala po. Sino pa po ang magdadagdag? Tawagin naman natin. Yung nakahalukip-kip diyan. Si Sister Beck. Pero makikita nga po natin dito yung kababaang loob ni David at saka yung pagtupad niya sa kanyang pangako. Makikita din natin dyan na talagang yung pag-ano niya kay Saul. Saka tinignan niya talaga at respeto niya talaga. Yung pagrespeto niya kahit na ano pa yung ginagawa sa kanya, kahit na halip na gantihan niya or ano, ginawa pa rin niya ng mabuti na parang inano niya si Saul. Hindi niya ginantihan kahit na kung ano pa yung ginagawa sa kanya. Ganun pa man sa ating mga tao, sa ating mga Kristiyano, minsan tayo ay nakakapangako minsan sa ating kapwa na hindi natin natutupad.
no? Sasabihin na natin, ay, kasi ganito ganyan. Pero kapag tayo ay napag-COVID ng Panginoon, yung gaya nila ni David at ni Saul, na sa harap ng Panginoon, pangako mo sa akin na dito na hindi mo tatapos yung yung aking lahat. Tiran mo ng aking lahat, gano'n. Ganun din sa atin. Na kapag tayo ay iba yung pag-usap natin sa tao at pangako sa tao, at iba yung ating covenant o pangako sa Panginoon. Kasi Panginoon na yung kausap natin dito, no? Kapag Panginoon, parang sabihin mo, sorry Lord, to alam natin na mauunawaan ng Panginoon. Pero parang nakakapahiya sa Panginoon eh. Nakakapahiya yung tayo ay nakipag-covenant sa Panginoon and afterwards ay hindi natin pa rin. Though, may mga pagkakataon din naman na kung hindi natin natutupad sabi nga 'di ba sa 1 John naman na andyan naman siya, no? Mag-ask lang tayo ng forgiveness and He's always ready na tayo ay patawarin. Di ba? Pero hanggang sa mas maganda nga na ang ating pakikipag-covenant sa Kanya ay hindi maging joke-joke lang. Di po ba? Kailangan maging seryoso tayo sa bawat binibitawan natin. So, yun lang po. At magandang umaga sa inyong lahat. Okay po.